Biglang inubo. Pinanood mo yung limits. Anong shock ngay aya? Ha? Ano yun? Hindi ko naintindihan. Rational function. So, let's say may have a given. Ano ba maganda given? Paano ba ito i-explain ng madali? Gusto ko siya explain ng madali. Ano yung usok? Yan, nasa taas given. Wala, hindi siya lumalabas. Wala akong nababasa, Ace. I can't see anything. Eme. Pero hindi ko siya nababasa, hindi siya lumalabas. Filtered yata. I-word mo na lang. So let's say we have a given f of x equals 3x minus 1 over x minus 2. So same process lang kanina guys. Kunin mo lang yung domain. Asymptote, vertical, tsaka horizontal asymptote. Gusto mo rin kunin yung x-intercept, pwede rin. Eh, di lagay na natin para maintindihan. Nandiyan pa naman si ano eh. Sino ba to? Nasa taas. Si Lian. Yun, okay na. Start tayo ulit ha. So, yung f of x equals 3x minus 1 over x minus 2. So, this is a rational function. So, kukunin natin yung domain. So, equate lang yung denominator sa 0. So, magiging x equals 2. So, bawal maging 2 yung number natin na ipa-plug sa given kasi magiging undefined yung given. Or magiging 2 minus 2 magiging 0. So, undefined yon. So, ngayon, yung vertical asymptote, eto na siya. Kasi bawal dun mag-touch sa 2 yung line or yung graph. Kasi nga magiging undefined. So, magiging x equals to na rin yan. Then, ayun. Pagdating naman sa horizontal, asymptote. Tama ba spelling ko? Yan. Basta yun. Kung parehas ng exponent yung degree natin, so 1 tsaka 1 lang to, eh di same, di ba? Ang gagawin mo dyan, kapag parehas yung degree, yung coefficient ng mga variables mo, i-divide mo lang. So, di ba itong x natin may over 1? So, parang magiging y equals 3 over 1 siya or magiging 3 na lang. So, ito yung magiging horizontal asymptote mo. Gawin lang siya kadali. So, kung gusto mo naman kunin yung x and y intercept, gawin lang gagawin mo din. So, which means, magkakaroon ka ng x intercept like yung y, gagawin mong 0. So, from here, gawin mo siyang 0 equals 3x minus 1 over x minus 2. Then, cross multiply. Ganun lagi yan. Or magiging pag cross multiply mo to dito, 0 na yun. So, magiging 0 equals 3x minus 1. Then, lipat mo lang yung 1. Magiging 1 siya dito sa right side, left side. Then, 3x. Then, divide mo lang both by 3. Then, may eliminate yung 3. O yung magiging value ng x is 1/3. Kasi yan. Ito yung magiging x-intercept. So, di ba ginawa natin yung y as 0? So, kung meron tayong ordered pair, di ba xy yan? So, plug mo yung 1/3 sa x. Then, yung y mo 0. Ganun siya ginagawa. Ito yung ordered pair natin. Then, para naman sa y-intercept, ganun din gagawin mo. Like, yung x naman gagawin mo 0. So, from here, magkakaroon ka ng y. Then, meron kang 3x minus 1 over x minus 2. So, papalitan natin yung x ng 0. So, magkakaroon ka ng 3 times 0 minus 1 over 0 minus 2. Or magiging y equals 0 minus 1 or negative 1 over negative 2. Or magiging 1/2. So, ito yung magiging y-intercept. Ay, mabilis. So, remember, sa ordered pair, ito yung xy. So, ginawa natin 0 yung x. So, yung y, makuha natin siya as 1/2. So, ganoon siya ginagawa. Kung nahihirapan ka sa ganyan. So, kung meron ka ng x-intercepts, vertical asymptote, horizontal asymptote, tsaka yun, pwede mo na yun mag-graph. So, sa graphing naman, yun, plug mo lang lahat ng meron. Sabig sabihin,
lagay na natin yung vertical asymptote tsaka horizontal asymptote muna. So meron tayong x equals to 2. So di ba sabi ko kanina, nasa x axis yon. Kasi x equals, kung ito yung 1, ito yung 2, so ibig sabihin hindi tatama dito yung graph. Vertical yung line natin. Saan nabili? Sa TikTok din guys. Then ayun, pagdating naman dito guys sa horizontal asymptote, di ba 3 siya? So remember yung positive number natin sa y axis sa taas, di ba 1 to? Ito yung 2, ito yung 3. Dito yung ano natin, horizontal asymptote. So ganyan tsura nya. Then ngayon, kung kukuha ka na ng points, pwede ka mag-table of values, sabi mo. Pero kailangan mo lang dyan isang point. Actually, pero kung i-graph lang naman siya ng tama, isang point lang kailangan mo dyan. Isang point dito tsaka dito. Sa left and right ng vertical asymptote mo. Okay? Sabig sabihin, kunyari, dito 3. Pwede mong kunin yung 3, pa-plug mo siya dito. Sa given. Parang ganito. Kunyari, table of values. Pinapadali ko lang yung pag-graph. Pero kung gusto mo ng perfect kasi tsaka accurate, kailangan mo ng marami ng table of values pag accurate. Pero sa graph lang kasi, kung gusto mo lang siya i-plot kung saan yung line. Thank you Sir Jomer. Ang gagawin mo lang, kuha ka lang sa left and right ng vertical asymptote mo. So for example, kinuha natin yung 1. Or pwede 0 kasi nandito rin yung 0 natin eh. So, kunyari, 0 ginamit natin sa x. So, basically, guys, pag kinuha natin yung 0 dito, ay, mali ako, guys. Tama. Yung 0, diba? Actually, dito na siya eh. Naging 1/2 siya, diba? So, 1/2 yung sagot natin. Kasi nga, y-intercept, nakalimutan ko i-plug yung y-intercept. So, we have tayo x 1/3, diba? So, yung 1/3, guys, something nandito yun. Basta nandito yung parte yung 1/3. X-intercept yun na, ibig sabihin tama siya dito sa x-axis. Pagdating naman sa y-intercept, meron tayong 1/2. So, nandito yung 1/2. So, papansin mo guys, pag ganun yung graph, pag ganito na itsura niyan, kung gusto mo i-diretso yan. Ganyan yung ginagawa. Tatama kasi siya dito. Ibig sabihin, andito na itsura ng graph niyan, pag ganyan na itsura niyan. Gusto mo i-prove natin. So, let's say, ang gagamitin natin is -1. So, pag pinlag natin yung -1 dito, so, magkakaroon ka ng 3 times -1, that is -3. Then, -3 minus 1, that is -4. If x equals -1, so, magkakaroon tayo dito ng -4 over yung -1 minus 2, that is -3. So, magiging -3 or magiging 4/3. So, yung 4/3 guys, magkakaroon ka ng 1 and 1/3 or 1 point something. So, positive yun. So, ito yung 1, -1. Kung ito yung 0.5, something nandito lang yung sa pagitan. So, mapansin mo yung graph, papunta siya pag ano, no? Actually, isang point lang kailangan mo dyan. Kasi nandito naman yung asymptote. Ibig sabihin, kung dito mo nakuha yung point, pag ganito na itsura ng graph nyan. Basta hindi ka tatama sa asymptote. Kasi hindi naman talaga yan magta-touch sa ganyan. Then para naman sa 3, kunyari 3 yung gagamitin natin. Kasi nasa right yun ng vertical asymptote mo. So pwede mong gamitin yung 3. So kung 3 lagay mo dito, magkakaroon tayo ng 3 times 3 minus 1. So 3 times 3 is 9 minus 1, that is 8. So magiging 8 over. So 3 minus 2, that is 1. So over 1 or yung 8. So, ibig sabihin, pag nag-plug ka ng 3, magiging 8. Nasaan ba yung 8? Diba sa taas? So, 4, 5, 6, 7, 8. Kunyari, 8 natin. So, dito yung parte. Kung ito yung 3, ito yung 8. So, dito yung point. Edi pag ganun yung graph. Ganun lang siya ginagawa actually. Isang point lang kailangan mo dyan. Pero sabi ko nga, kung gusto mo siya ng accurate na graph, edi kumuha ka ng 4 dito. Kumuha ka pa ng 5. Lalagay mo, pa-plug mo lang yung dito. Pero yung pag-graph kasi, ganun yung ginagawa pag sa rational. We just need to find point sa left and right ng asymptote mo na vertical para mag-graph mo siya.